Nagpapanik ang mga leader ng rehimen ng Iran dahil tila personal ng banta ngayon. Ngayong Martes, ika-19 ng Mayo, 2026 ang mga pinuno sa Tehran ay hindi na lang natatakot sa mga pambobomba laban sa radar, base militar o pasilidad nuklear. Pinakamalaking takot ay ang ataking inaprubahan ni Trump. Direktang tamaan ng mga leader ng Revolusyonaryong Gwardiya, pinuno ng programang nuklear at mga operator na nagpapanatiling buhay sa rehimen. Sa loob, tumaas ang tensyon dahil hindi lang mga eroplano, barko at misil ng Estados Unidos ang kinakaharap ng Iran. Hinaharap nila ang infiltrasyon, hinala sa mga traidor, intel ng Amerika at Israel, at panloob na pagbagsak na natutulak sa rehimen na magkulong, magbitay at bantayan pati sariling kaalyado. Ipinapakita ng propaganda ng Iran ang lakas sa labas, pero ibang nangyayari sa loob. Walang nakakaalam kung sino naglalabas na impormasyon, kung sino nabibigay ng lokasyon, kung sino nagtuturo o ang mga nakagawiang pakikipag-ugnayan. At sino ang maaaring maging susunod na target kung magpasya si Trump na gawing isang pag-ataking pupuksa sa liderato ang presyon laban sa elite na namumuno sa bansa. Ikukwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, mataas ang kalidad ng pamamahayag at kredibilidad, ayon kay Milson Alves. Lalong tumaas ang tensyon dahil muling nilinaw ni Trump na maaring atakihin ng Estados Unidos ang Iran muli, kabilang na ang Tehran kung hindi tatanggap ng kasunduan. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Trump na isang oras na lang bago niya payagan ang bagong aksyong militar at maaring mangyari ang pag-atake. Tumaas ang tensyon, bumalik sa Estados Unidos. Tumaas ang tensyon, bumalik. Ang paglilinaw na maaring umatake ang Estados Unidos sa Iran, direktang maapektuhan ang liderato ng Iran dahil ang banta ay sa mismong pamunuan, hindi lang sa rehimen. Impormasyon, dumarating ito matapos ang buwan-buwan ng pag-atake, mga pagkawala sa loob at lumalaking takot sa kampanyang gustong patalsikin ng pamunuan. Pinakamalaking balita ngayon ay hindi lang ang banta ng pag-atake, kundi pati ang paranoia sa loob ng Iran. Iniulat ng Reuters noong Mayo 13 na pinarusahan ng kamatayan ng rehimen ang isang lalaking inakusahang espiya ng Israel. Inilatala ng ahensyang hudisyal ng Iran ang kaso habang kinuwestiyon ng mga grupong pangkarapatang pantao ang lehitimo ng proseso. Sa Tehran, paloob na mensahe ang pagbitay na ito. Sa mundo, ibang bagay ang ipinapakita nito. Naniniwala ang rehimen na na-infiltrate sila, may impormante ang Israel at posibleng matumba ang mahahalagang tauhan nila dahil sa impormasyong tumagas mula sa loob. Matagal na nilang kinatatakutan ito. Iniulat ng Al Jazeera noong Marso na tinarget ng mga pag-ataking pagpugot sa pamunuan ang liderato ng Revolusyonaryong Gwardiya at nagbunyag ng mapanganib na kombinasyon. Para sa Tehran, ito ay technological na pagsubaybay mula sa Estados Unidos, pagkilos ng Israel at pagkabulok sa loob ng seguridad ng Iran. Ito ang puntong direktang tumutugon sa takot ng mga pinuno ng rehimen. Walang silbi ang pagiging agresibo sa pambansang telebisyon kung nakakapasok naman ang intelihensya ng kalaban sa sistema na tutukoy ang mga target at nalalampasan ang proteksyong inilagay mismo ng mga pinuno ng sistema. Alam ni Trump na mas takot ang mga pinuno ng Iran sa tumpak na pag-atake kaysa sa matagal na ideological na digmaan. Ang mahabang digmaan ay nagdadala ng propaganda, bandila, libing at kwento ng paglaban. Pag-ataking pagpugot sa pamunuan, tinatarget nito mismo ang nais protektahan ng rehimen, ang liderato, kadena ng pagpapasya, mga pinunong militar, mga taong nakaalam kung nasaan ang mga arsenal, siyentipikong sumusuporta sa nuklear na programa at mga operatibang kumokontrol sa mga milisya sa labas ng Iran. Kapag nagtago ang mga pangalang ito, ang Republikang Islamiko ay hindi na mukhang kumpiyansang rehimen, kundi parang makinang naghahanap ng mga traidor sa sariling silid. Iniulat ng Guardian, nagbanta si Trump ng malaking pag-atake kung hindi agad pumayag ang Tehran habang tumutugon ang Iran ng mga bagong kahilingan gaya ng pagluwag ng mga parusa, pag-withdraw ng lahat ng tropang Amerikano at pagbabayad ng danyos. Ipinapakita ng listahang ito na hindi matatag ang posisyon ng rehimen, naghahanap ito ng garantiya, oras at paraan para iwasan ang pressure ng militar. Tinanggihan ni Trump ang panukala bilang hindi sap at nanatili ang banta. Pinagtibay din ng pangalawang Pangulo na si J.D. Vance na handa pa rin ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang kampanyang militar kung mabibigo ang negosasyong nuklear. Ayon sa Guardian, sinabi ni Vance na mas nais ng Washington ang diplomasya, ngunit handa pa rin silang kumilos. Pinapataas nito ang presyon sa Tehran dahil ipinapakitang hindi lang ito basta improbisasyon ni Trump sa harap ng mga kamera.
Isinama na ng White House ang banta ng militar sa estratehiya. Ramdam din ng mga lider ng Iran ang panloob na pagbagsak. Hinaharap ng rehimen ang tumitinding panunupil, malawakang pag-aresto at takot sa pag-aalsa habang pinananatili ang imahe ng lakas. Ayon sa The Guardian, libong pag-aresto at pagdami ng mga pinapatay na bilanggong politikal ang iniulat ng mga grupong pangkarapatang pantao mula na magsimula ang digmaan. Ipinapakita nitong sabay na lumalaban ang Tehran sa dalawang harapan, sa labas laban kina Trump, Israel at mga kaalyado sa rehiyon. Sa loob, laban sa sarili nilang mamamayan, sa mga pinaghihinalaang espiya at sa anumang palatandaan ng pagsuway. Lalong lumalakas ang estratehiya ni Trump dahil tinatamaan nito ang mahinang bahagi ng rehimen. Maari pa ring magbanta ang Iran sa Golpo, magsalita tungkol sa mga bagong prente at pakilusin ang mga kaalyadong grupo nito. Alam ng kanilang mga lider na napatunayan ng intelihensya ng Amerika at Israel na kaya nilang tamaan ang mahahalagang tao. Iniulat ng ABC News noong Abril na mas mahina at radikal ang rehimen ng Iran ayon sa mga analista matapos ang kampanya ng asasinasyon ng Estados Unidos at Israel. Delikado ito para sa Tehran dahil kailangang sumigaw ng mas mahinang rehimen. Ngunit habang sumisigaw sila, lalong halata na naiipit sila. Hindi palabas ang takot ng pamunuan ng Iran. Praktikal ito. Kailangan nilang baguhin ang gawain, higpitan ng seguridad at magduda sa tagapayo nila. Suriin ang komunikasyon, itago ang mga siyentipiko, protektahan ang mga komandante at kontrolin ang mga paksyong nag-aagawan ng posisyon matapos ang mga pagkawala. Bawat bagong pag-aresto dahil sa paniniktik sa loob ng Iran ay nagiging babala. Kung ang Israel at Estados Unidos ay nakalapit na noon, maaari silang makalapit ulit. Kung payagan ni Trump ang bagong pag-atake, posibleng hindi lang runway, radar o imbakan ng tama, kundi pati na rin ang mga tao sa estruktura ng rehimen. Sinusubukan ng Tehran na gumamit ng panlabas na banta dahil ayaw nilang aminin ang kahinaan sa loob. Ang rehimen ay nagsasalita tungkol sa pagganti, bagong larangan, pagtaas ng tensyon sa Golpo at pag-atake sa interes ng Amerika. Ang pangunahing reaksyon ay nangyayari sa Iran sa pamamagitan ng pag-aresto, bitay at paghahanap ng umano'y mga infiltrator. Nagpapalakas sila ng panunupil, hinahanap ang traidor, inaakusahan ng paniniktik at pinipigilan ang paglabas ng impormasyon bago makarating sa iba. Antes do próximo ataque. Ginagamit ni Trump ang takot bilang kasangkapan sa negosasyon. Hindi niya kailangang sakupin ng Iran para mag-alala ang mga pinuno ng rehimen. Panatilihing bukas ang opsyong militar, ipakitang maikli ang palugit at ipakitang alerto ang intelihensya ng Amerika. Palaging ipinapakita ng rehimen ng Iran na walang tapang ang Washington na ituloy hanggang sa huli. Ngayon, pinapansin ng mga namumuno ang sariling mga namatay na tukla sa mga infiltrator, panloob na pagkakakulong at banta ni Trump. Napagtanto nilang nagbago na ang kalkulasyon. Alam ng mga pinuno ng Revolusyonaryong Gwardiya na hindi lang programang nuklear ang tinatarget ng banta ni Trump. Tina-target nito ang personal na seguridad ng mga lalaking ginawang kalasag ng rehimen ang terorismo, pananakot sa rehiyon at panloob na panunupil. Nabutas na ang kalasag na yan noon at ngayon, habang muling pinipresyo ni Trump, alam ng Tehran na maari ulit itong mabutas. Ako si Milson Alves. Internasyonalista. Layunin ko ay laging bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. News links nasa video description. I-like at mag-subscribe sa channel. Sa huli, tingnan din ang mga komento para lalo kang makilahok sa komunidad ni Milson Alves.